Nako, eto mga kababayan, papalitan na. Kapapasok lang, bongit, kulitan na, palasyo na shock. BP Sara panalo. Aba, yan po ang ating alamin mga karabin natin sa video ito. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan, bago po natin simulan yan mga kababayan, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito sa social media. Eto, gusto ko lang bigyan ng reaction to mga kababayan. Sabi po kasi dito, no, ni Attorney Rowena Guanzon, magnanakaw daw si Sara. Ano bang ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential fund? Makinig kayo sa akin dahil ang COA, nag-COA commissioner ako. Ilang beses ko sasabihin sa inyo, mga bobo kayo. Ayan na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Which is, na-liquidate naman niya ng tama. Oh. Pero eto, ang gusto ko pong i-point out dito yung confidential fund, no, mga kababayan. Kasi, sabi nila, napakalaki naman. Oo, napakalaki naman ng ginastos ni BP Sara. 125 million sa loob po ng 11 days. No? O lahat ng mga politiko, yan ang binibira kay BP Sara. Even ngayon po sa impeachment, yan din po ang nasa article of impeachment. Ito pong confidential fund. At itong mga tunggrista, sumisigaw ng accountability. Patungkol po dyan sa confidential fund ni BP Sara. Pero teka lang, himayin po natin to. Kung si BP Sara po ay gumastos ng 11 days, no? At para sa atin mga kababayan, it is very normal. Oo. Bakit? Kung ang presidente nga gumagastos ng 12 million sa confidential fund. Gumagastos po ng 12 million every single day. Nasyak kayo, no? Nasyak kayo? Nasyak ba yung mga loyalista? Hindi kasi ninyo maano yung math, no? Eto, di ba yung explain lang po natin ng kaunti mga kababayan, no? Yung confidential fund po ng Pangulo ay nasa 4.5 billion. Okay? Eto, tinanong po natin dito para hindi tayo mahirapan, no? Teka, i-zoom in natin to mga kababayan. Yan 4.5 billion divided by 365 days. Ang lumalabas mga kababayan ay 12,328,767, no? Yan po ang kabuuan, no? Every single day mga kababayan, bawat araw gumagastos po si President Bongbong Marcos Jr. sa confidential fund alone mga kababayan ng 12.3 million. Ngayon, mga nahinayo pa kayo. Kaya BP Sara 11 days, 125 million. Sa 11 days. Pero kay PBBM, gumagastos ng 12 million bawat araw. Sa 11 days, magkano yun, mga kababayan? Ba? Kaya, kalukuhan tong impeachment na ito . Kung meron man po dapat ditong ma-impeach, yun po ay si BBM. Kasi hindi niya naipapaliwanag kung bakit 12 million every single day sa confidential fund ang kanyang ginagastos, di ba? Yan kayo . Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Sunny, in politics there are no permanent enemy, only permanent interest. Magkaaway noon, nagtatakipan ngayon. Ayan. The Philippines needs a leader who won't tremble in front of criminals, corrupt politicians, or economic decay. Dapat firm po. Kaya nga dapat very strong ang presidente. Many Filipinos see Sara Duterte as the leader, ready to crush corruption, cut red tape, destroy the drug network, and revive
our struggling economy. In 2028 is not just an election, it's a reckoning at humanda kayong lahat sa pagbabalik. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karabin natin? Just comment down below kasi eto. Pasadahan din po natin itong balitang ito bago po natin i-play yung video mga kababayan. Ito po, binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan ayon po kay President Bongbong Marcos Jr. So, nagbabantayan po ang Pangulo sa presyo ng mga petroleum products. Okay? Ayun lang naman talaga ang magagawa nila, magbantay mga kababayan, no? Yung excise tax, yun nga, kakapon nga pinapipili ko kayo mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin, mga drivers, no? Kung alin bang pipiliin nyo, no? Yung excise tax, tanggalin yung excise tax, or yung ayuda, no? One time, big time ayuda, or tanggalin po ang tax, no? Kasi para sa akin po, mas favorable, no? Sa taong bayan yung pagtanggal po ng tax. Bakit? Lahat po tayo makikinabang, hindi lang yung mga drivers, no? Lahat po ng motorista ay makikinabang mga kababayan pag yung tax ang nawala. Kaso hindi nila, I don't know, no? Hindi natin masabi. Inaayuda na lang nila, idinadaan na lang po nila sa ayuda kasi sabi po, may nag-comment kahapon, sa ayuda 20K, sabi niya 2K na ayuda pero ang liquidation daw ay 20K. Aray ko po. Napunta sa kanila yung 18K. Oo. Ang lumalabas 2%, 20%, no? 20% sa kanila ay 20% ang sa taong bayan, 80% ang sa kanila. Ay nako, grabe. Ito pong naging komento ng ating mga kapatungkol dyan. Ano ka, security guard? Sabi po ni James, Sabi naman po ni Daddy's Barney, reporter, security guard, gasoline boy. Grabe naman pala ang PBBM sa daming nagawa na trabaho. Mabuhay po kayo PBBM. Ayan, mabuhay ka. Hanggat gusto mo. John Vic Rimulya, bantayan ang presyo ng droga. Crispin Rimulya, bantayan ang maleta. BBM, bantayan ang presyo ng gasolina. Security guard yan, ang sabi po ni Nikki Jace Mondia. Ayan eto na mga kababayan, pasadahan na po natin yung video, no? Ano pong inyong aksyon sa balitang ito? Just comment down below at eto. Bigyan na po natin ng reaksyon at panoorin po natin to. Pasok. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko dahil Kamara at Palasyo tila tuluyan na umanong bumaligtad. Iniwan na nga ba ang gobyerno nga ba ni Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kumpirmadong handa ng mag-take over sa Palasyo anumang oras at Toby Chanko may bagong malaking pasabog sa publiko na siyang tila ikagigimbal umano ni Marcos Jr. Ano kaya ito? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Isa-isa na pong iniiwan si Bongbong Marcos. Iniiwan na etong Malacanang, iniiwan na po. Nako, eto pakinggan nyo yung sasabihin ng kakampi nila mismo. At kitang-kita na may katotohanan yung sinasabi. Tingnan po natin. Tingin nila ma-arreglo nila iba. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi na ma-arreglo. Ay, maging totoo tayo. Kayo pa, paano pa kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba, ma-arreglo si Sara o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo, ma-arreglo si Sara o hindi? Ito po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo maareglo si Sara. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas maitopak to si Sara. Mas mahigpit. In short. Yan po kahit sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sara. Hindi mo to pwedeng pakiusapan.
Kaya nga naman naggugumahol. Napapansin nyo ba? Naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sara. Dahil hindi nila maaareglo si Sara. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan. Pero kay Sara walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Eh ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang daming nakinabang sa ghost projects. Ang daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sara, ang daming makukulong na politiko. Yan yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw nila si Sara. Kahit sino na lang wag si Sara. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sara, hindi. Legit po yan. Tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung nagtanong na yan? Hindi ko alam kung sino tanong ha. Parang, instead na ang media ay matuwa dahil hindi pa liligtasin ni Sara itong nakawan sa ghost projects na binabudgetan ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong. Ha? Parang hindi ba parang bias? Parang hinuhusgahan natin yung tatakbong presidente dahil parang nahuhusgahan sila na maaareglo sila. Di ba? I mean, walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at malutas itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko, ang unang papasok sa tanong mo, di ba dapat paano kaya masisiguro ni Sara na mananagot lahat? Madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Ganun di ba? Hindi parang yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sara di ba? Parang doon nakapanig Aking opinion lang naman yan ha. Siyempre, entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao. Sara ba pwedeng aregluhin? Kaya tanong ko rin sa inyo. Si Sara ba pwedeng aregluhin? Ako sa tingin ko, hindi. Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo? Pero ito matindi. Mas maganda talaga mga kabayan kung ang presidente natin ay hindi naaareglo, no? Kasi pag naaareglo po ang presidente, diyan po magsisimula ang gulo. Diyan po magsisimula ang gulo. At maaaring ang maisakripisyo, no? Ay tayong mga ordinaryong Pilipino sa kanilang mga areglo-areglo, di ba? Marami na pong mga nangyayaring ganyan, di ba? Inaareglo, tapos ang kawawa ang taong bayan. Nako po. Dito. Etong nagsisiwalat na ito, kakampi to ni Bongbong Marcos. Remember, ito pa ang campaign manager nila nung 2025 election, itong alyansa. Alyansa ni Bongbong Marcos. Alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. At ito, yung sinasabi na sinermo na ni Bongbong Marcos, si Tambaluslos, sa harap niya. Ibig sabihin, nasa inner circle, itong si Chanco. Kaya mas kapanipaniwala dahil yung sinabi niya, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma, tumanggap ng pera. Na pinatunayan din nung 18 Marines. Na kada hearing, paglabas, inaabutan ng folder. Diba? Tumutugma-tugma na. Nagko-connect the dots na. Ito po ay hindi DDS. Kakampi niyo po ito. Pero kasi, ang karakter, hindi mo pwedeng sirahan yan. Pwede mong sirahan ng taong bayan. Halimbawa si Sara. Sinisiraan na magnanakaw, etc. etc. Pero deep inside, yung totoong nagsasabi ng naaayon sa katunayan,
na alam nila yung karakter ni Sara hindi malalagyan. At nakikita naman yung dahilan, kumukonect din kung kaya bakit binabakbakan si Sara. Marami talagang mananagot kaya humanda kayong mga magnanakaw kayo. Hindi lang, nung panahon ni PRRD, adik lang ang mananagot. Saka itong mga, isa pa ha, mananagot kayong mga komunista kayo. Mananagot kayong mga NPA kayo. Ayaw ni Sara yan. Pati kayong mga korap, lagot kayo. Hindi nyo maaareglo si VP Sara. Tingin ko hindi. Yung iba ba? Pwedeng aregluhin. Hindi. O kahit hindi aregluhin, pwede bang pakiusapan para mas magandang. Kaya medyo matigas yan ha. Alam mo ako, ito aaminin ko sa inyo. Halimbawa, ako, nailagay bilang sa opisina. Hindi maaareglo. Pero posible pwedeng papakiusapan. So, grabe no mga karbi natin. Ito, share ko lang po mga kaubayan. No? Kasi nakita ko po sa isang post ng ating netizen. No? Sabi niya, dati tayo ang problema. No? Yung kahirapan, mahihirap yung problema ng gobyerno. Yung kahirapan ang problema. O yung mga mahihirap ang problema ng gobyerno. Okay? Baliktad na po ngayon eh. Ha? Yung gobyerno na po ang nagpapahirap, no, sa mga mahihirap. Diba? Ay, grabe. Ano ako doon sa sinabi niya, parang may pumitik, no, sa kaloob-looban ko na tama ka. Opo, tama ka, sir. Oo, kung dati sinasabi na tayong nagpapahirap sa gobyerno. Oo. Ngayon, ang gobyerno ang nagpapahirap sa atin. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kabayan? Just comment down below at syempre po huwag kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.